Qul hattu burhanakum in kuntum sadiqin. Okay, chapter 3, verse 84 sa Quran. Babasahin natin kung sila ba talaga ay mga Muslim ayon sa Quran. Sabi ng Allah sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul amanna billahi wa ma unjila alayna wa ma unjila ala Ibrahim. Maniniwala kayo sa aming relihiyon, sa aming sistema, sa aming pamamaraan na binigay kay Ibrahim. Wa Ismail, ang binigay namin kang Ismail. Wa Ishaq, ang binigay namin kang Isaac. Wal asbat, at sinasabi ni wa Yaqub, binigay namin kay Jacob. Wal asbat, ang binigay namin sa kanyang mga anak. Wa ma utiya Musa, at ang binigay namin na relihiyon o sistema ni Moses, wa Musa. Sinasabi, wa Musa, wa Isa, ang binigay namin kay Jesucristo. Pamaraan, relihiyon na binigay namin kay Jesucristo, wa Isa. Wan nabiyuna min rabbihim, at ang aming pinadala nga relihiyon sa lahat ng mga propita nga nagmula sa kanilang Rabb ni rabbihim. La nufarriqu bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanilang lahat. Tayo, walang pagpili-pili sa kanila. Tayong lahat mga Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Pag sinabi mong Muslim, anong relihiyon? Siyempre Islam. Islam ang nabanggit ba rin? Ang Islam, ang salitang Islam sa Quran? Nabanggit. Quran chapter 3 verse 19. Sabi ng Allah, Inna dina indalahi Islam. Ang relihiyon sa harapan ni Allah, Islam. Dagdag pa nga katibayan nga nagmula sa Quran, Quran chapter 3 verse 85. Sabi ng Allah sa Quran, wa may yabtagi ghayra al-Islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Whoever desires a religion other than Islam, and thereafter they will be one of the losers. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagnanais, naghanap ng relihiyon na hindi Islam, sa kabilang buhay, isa ikaw sa mga talunan. O makhasirin, sinasabi, isa ikaw sa mga nalulugi. Ngayon, anong batayan natin sa Biblia? Mabasa ba rin sa Biblia na Islam? Una, salitang Islam, intindihin muna natin. Ano ba ang ibig sabihin na Islam? Ano bang Islam? Eroplano? Barko? Ano bang ibig sabihin? Baka nag-isip sa ang Islam ay ano kaya ang Islam? Ang Islam ay salita pong Semitic language na ang kahulugan sa Hebrew, Aramaic at saka Arabic, ang ibig sabihin ng Islam meaning kapayapaan. Ang literal meaning kapayapaan. Na ang meaning nito, submission to the will of God. Sumunod, submitting to the will of God, yun po ay Islam. Islam, surrender. Surrender to the will of God. Pag nag-surrender ka to God, then that is Islam. Okay? Nag-surrender sa Islam. Nag-surrender ka sa Allah. Nag-surrender ka sa Allah, then Islam. Islam meaning surrender to Allah. Now, dito ba si Adan sa Biblia? Sa Biblia ay nag-surrender ba siya sa Diyos? Nag-surrender. Nag-surrender dito si Adan. Sa Biblia, nag-surrender siya. Sumunod siya sa batas ng Diyos. Anong sinasabi ng Diyos? Magpakarami kayo. Magpapakarami si Adan. Labas ka dito. Alis ka dito sa paraiso kasi nagkakasala kayo. Labas. Lumabas din sila ni Adam. At sinabi ng Panginoon dito, kayo Adam, mabubuhay kayo by dwelling into the land, na kayo ay papawisan, maghahanap buhay kayo. The same in the Quran and the same in the Bible also. Nga maghahanap sila, magpapawis sila, bago sila makakain. Hindi gaya ng mga politician sa atin, naka-air condition, mga kurakot. Okay? Pero sila ni Adan ay talagang nagtatrabaho, nagpapawis. Hindi nagpapa-aircon. At nanakaw-nakaw ng mga bilyon-bilyon. Okay? So, sila ay, dito sa, bubuklatin ko, kung may nagtatanong niya, bubuklatin ko. Okay. Sabi nila, imposible naman eh. Christianity ang una, hindi Islam. Okay. Christianity. Intindihin natin, pagsalita natin, if you utter such a statement, you have to understand what is the meaning. Pag sinabi mong Christianity, when you say Christianity, what does it mean? First, the etymology of the word Christianity, nagmula sa salitang Christ. Then, Christianity, galing sa salitang Christ. In short,
without the word or the name Christ, there is no Christianity. Okay? Without Christ, there is no Christianity. So if the religion of God given to mankind is Christianity, and the only salvation is through Jesus Christ, the question is, how about those prophets before Jesus Christ? Adam will go to hellfire. Abraham will go to hellfire. Noah will go to hellfire. Where are they going? Elijah. The rest of the prophets. We Muslim, we have 25 prophets. Major prophets in Islam, we have 25. Okay? I have these clippings of 25 major prophets. Okay? We have the major 25 prophets named, mentioned in the Quran. All this will go to hellfire because these people, these prophets, they do not know who is Jesus Christ. Okay? Kasi una sila, huli na si Jesus. Adam. Kristiyano ba si Adam? Si Adan, Kristiyano? Dahil hindi siya Kristiyano, imperno si Adan? Si Enoch, tinatawag na Idris, sa Arabic, Idris, si Enoch. Siya ba rin imperno dahil hindi siya Kristiyano? Nabi Noah, si Noah, siya ay hindi Kristiyano. Imperno din si Noah. Sinalba pa nga ng Diyos sa baha, sa dilobyo, di ba? Nagsakay ng Noah, binigyan pa siya ng order, maggawa ka ng Noah, maggawa ka ng arka, yung mga anak mo at yung mga hayop sasakay sa arka, magagawa ko ng dilobyo. Yung pala yung tao na yan, imperno din. Dahil hindi siya Kristiyano Okay, hindi siya Kristiyano. Okay. Sino pa? Hod, Saleh, Ibrahim, si Abraham, Ishaq, hindi siya Kristiyano. Lot, Jacob, Yusuf, Joseph, Suaib, wala ito sa Biblia. Ayub, Job sa Biblia. Okay? Musa, Moses sa Biblia. Aaron sa Biblia. Dolkefil, Ezekiel sa Biblia. Daud, David sa Biblia, David. Sulaiman, Solomon in the Bible. Elias sa Biblia. Elisha. Yunus, si Judah, Zechariah. All these prophets mentioned in the Quran will go to hellfire in Jahannam because they were not Christians. Including Mary, the mother of Jesus Christ, was not a Christian. Why? Sino ang una? Si Jesucristo or si Maria? Una si Maria. So si Maria din ay going to imperno dahil si Maria ay hindi naman Kristiyano? Then we will come to Jesus. What is funny? Jesus also will go to hellfire because Jesus was not a Christian. Si Jesucristo hindi Kristiyano. Kung sino ditong isang Kristiyano, pare magsabi nga si Jesucristo ay Kristiyano, I will ask him very simple. Show me in the Bible that Jesus Christ say I am a Christian. Did Jesus Christ say I am a Christian? No. Even the word Christ or Christianity never came out from the lips of Jesus. The word Christian or Christ never came out from the lips of Jesus. Imagine, you are teaching communism, you are teaching socialism, you are teaching democracy, and this word democracy never came out from your lips. Impossible. Nagtuturo, I'm teaching democracy, yet democracy hindi lumabas sa aking bibig. Nagtuturo ako ng communism, nagtuturo ako ng socialism, ang salitang socialism, communism, hindi lumabas sa aking bibig. Yet, nagtuturo ako ng socialism. If Jesus Christ nagtuturo siya ng Christianity, kailangan lumabas sa kanyang bibig ang salitang Christianity or kahit man lang Christian. And then, we can read in the Bible. Pero wala. Dahil hindi siya Kristiyano, sino siya? Muslim. Very clear. Wa nahnu lahu muslimun. Muslim dito. Okay. Si Jesucristo ba ay nag-surrender sa Diyos? Si Jesucristo ba ay sumusunod sa Diyos? Did Jesus Christ obey God and He followed the Creator? Jesus Christ? He said yes. Therefore, He is a Muslim. Because the meaning of a Muslim, a person, a creation who submits, surrender to the will of God. That is the meaning of the word Muslim. Sabi nila, hindi. No. Dahil Muhammad came late. Jesus Christ came first. Okay. Nag-una daw, si Jesucristo daw mas una. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huli. Therefore, ang Islam ay huli.
Tanong. Paghuli. Kasi bakit? Ganyan ang judgment dahil huli ang Islam, dahil huli si Muhammad, mas una ang Christianity, dahil in the notion of the mind of each individual believing that Jesus Christ was teaching Christianity. That is the notion of the mind of the people. Nga si Kristo ay nagtuturo ng Christianity. Therefore, ang Islam huli dahil si Muhammad ay huli. In fact, it's false. It's a very big false. Never Jesus Christ was teaching Christianity. Hindi siya nagtuturo ng Christianity. He was teaching Islam. Mag-aayuno kayo. Sino bang nag-aayuno? Anong pag-aayuno ni Jesu Kristo at sa Muslim? Look at Jesus Christ, how Jesus Christ was fasting. Now, the Christians, did they fast like the fasting of Jesus Christ? How Jesus Christ fasting? No food, no water coming to the throat of Jesus Christ. Walang tubig, walang pagkain, pag si Kristo nag-aayuno. Ang mga Muslim, ganun din. Bago lang natapos ang Ramadan. Walang tubig at walang pagkain. Ano ba ang pag-aayuno ng mga Kristiyano? Ang pag-aayuno ng mga Kristiyano, ano lang, karne lang ang bawal. Ang ibang Kristiyano, hindi nag-aayuno eh. Ang ibang Kristiyano, hindi nag-aayuno. Tingnan natin, si Kristo kung siya ba ay Kristiyano at Muslim. Kasi imagine, ang relihiyon pala, kung totoo yun, na ang tunay na relihiyon ay Christianity lamang. Ang tanong, kailan ba nagsimula ang Christianity? Imagine, panahon ni Adam pala, kung ganun, susundan natin nga tama, if I will agree that the word Christian or Christ is correct, and it is derived from the word of Christ, then the question is, what was the question of Adam? Adamites? The religion of Jacob, Jacobites? The religion of Abraham, Abrahamism? The religion of Ismail, Ismailites? Why? Because the Christ, Christian. The word derived from the word Christ. So therefore, Christian. Nang ibig sabihin pala, si Jacob, ang relihiyon ni Jacob, Christian? Hindi. Jacobites. Jacobites. Si Adam, Adamites. Ismailites. So this is wrong. Because the religion of God is not derived from the name of human being. It's not derived from a place, the name of a place, nor from the name of human being. Because the prophets of God never invented a religion. Because the religion is coming from God.